O ito mga kabsat, nakita ko na, nagka-onsehan nga mga kabsat, Diyos ko Lord. Ito na, kahapon pa pala to. Hindi ko na nakita. 23 minutes, bilisan lang natin. Bilisan natin to. Onsehan. X Marines nagka-onsehan sa 200 million ni Zaldico. Diyos ko Lord. Nakakabaw. Fast forward natin ng konti to. Buenos días, damas y caballeros. Earlier, we became among the first bloggers to report about this 300 million payola para sa 18 payola. fake Marines, mostly fake Marines, who made the expose na sila nagpa-deliver o sila nag-deliver ng 800 billion kina President Bongbong Marcos, kina yung mga kongresista at pati na siya nakakulong pa, kahit nakakulong pa si Leila de Lima, nakatanggap rin daw ng pera. So sabi doon sa report na out of the 300 million, 150 million napunta kay Mike Defensor at 50 million kay Levy Baligod. So far nag-react naman si Levy Baligod doon, ni-repost niya yung gumawa ng revelation. Nagtataka lang tayo kasi kahit nasira yung reputasyon ni Levy Baligod doon, kung bakit binanatan lang niya yung gumawa ng post na yun, pero hindi niya kinasuhan. Sana swak na swak yun sa kasong libel at cyber libel. Swak na swak. 8 years rin yan at 1 million fine. Bakit hanggang ngayon hindi pa kinakasuhan ni Attorney Levy Baligot? Kawawa naman yung pamilya niya na iisipin na tumanggap siya ng mayaman pa naman ito. Mayaman rin asawa ni Attorney Levy Baligot. Maliit yan sa kanya, yung 50 million. Maliit yan. So, sana, sayang, yung reputation is in serious attack. Dapat kasuhan na itong nag-post niyan. At kahapon yun, may dinaya rin si Baligot na wala naman daw sila nakinabang sa ginawa nilang expose. So apart from that, apart from the 300 million na di umano'y nanggaling kay Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, meron rin pala 200 million. Grabe, talagang money is the root of all evil. Talagang ang dami nilang pera, may 300 na, meron pa rin parang 200 million. Ito pa lang dahilan kaya pinag-aawayan yung mga di umano'y bodyguards ni Zaldico. At out of the 18, 8 ay talagang security detail, pero umalis at binalikan si Zaldico dahil may iniwan pala si Zaldico ng 200 million para sa sweldo nila for the next 2 years. Pero ang binigay lang sa kanila ng general, ex-army general na hawak sa kanila, ang binigay lang sa kanila 50,000 each. Aray ko po. Pagkatapos yun na, chinugi na ata sila. Kaya ngayon, pupunta sila sa highest bidder. Sabi nila sa 200 million kay Zaldico, 50,000 lang ang dumating sa amin. Wala na kaming trabaho ngayon. Kayo, magkano bibigay nyo sa amin? O sabi, sige, tigpa 5 million kayo. Sige, call. Parang ganyan ang lumalabas. At this is coming no less from the NBI director na si Melvin Matibag sa isang panayam sa DCMM kina Alvin Alchico at Doris Bigornia. So this is very serious. At sabi niya, this is based on their initial investigation. At yung general na nabigyan di umano or iniwan di umano ni Zaldico ng 200 million ay nakikipag-cooperate na sa NBI. No wonder, sinabi ni Matibag kahapon na ang trato nila dito sa 18 Marines or 16 lang sumipot kahapon ay persons of interest na, hindi witness sa crime. Kundi person of interest kasi sila mismo nakinabang sa pera ni Zaldico. Sila mismo nagkaonsehan sila sa pera. Kaya nag-away-away na sila at kaya siguro binenta nila yung impormasyon kung ano man meron na nalaman nila, binenta nila sa kampo nila Sara Duterte.
sa kampo nila binenta nila sa kampo ni Mans sa Carpio. O meron kami impormasyon ganito, magkano? You don't know what an AI work management platform is? Yikes. Here's 3 new AI Grabe, dami nilang pera, nakakalula. Sa dami nilang pera. Paldo yan. Pareho lang Sir sila. Bad, paldo. Yung si Saldico, 200 ops. Para hindi siya traidorin ng mga Marines niya. Iyon naman sila, grupo nila, Mans Carpio, 300. Mas pinalaki pa para makuha nila yung loyalty ng mga Marines. So, medyo stricto lang sa copyright si DCMM, PRTV Prime Media, kaya pakinggan na lang natin yung interview ni Melvin Matibag. Nasa rules of court naman yan, sa Constitution na yung mga testigo na lumalabas, hindi pwedeng tanongin isa-isa kung marami sila. Bakit po? Unang-una, to prevent influence or pollution. Baka mo mamaya, magkakaroon lang ng pollution. Dito, dinidiscuss pa niya bakit ini-insist nila na one-on-one sa NBI agent, hindi yung one for all for one. Sanggang dikit sila. Kwan sila lahat. Kasama sila lahat. 18 or nothing. Or kahapon 16 or nothing. Kasi daw pati sa banyo, pati sa date sa mga girlfriend at asawa nila, kasama sila. Tapos tingnan ang consistency po ng kanilang sinasabi. Pangalawa, pangatlo is protect the witness integrity. Na kung mamaya, baka mamaya, labing-walo sila, yung isang panahon, iba yung istorya niya, hindi pa rin yung recollection niya, hindi pwede sila pag-iwalay. Tapos, yung obserbahan natin isa-isa, yung kung anong kaliwanag ng sinasabi po nila. Okay. Yan po dapat nasa rules naman po yan, nasa rules of evidence po yan. Kaya ako nagpapakain sa pronouncement ni Atty. Topacio, napakagaling na abogado. Ang salita niya duda, suspicious, kasi pinipigyan niyo na po agad ng kulay yung mandatong ginagawa ng isang ahensya. Attorney, bakit daw po ganun na kayo magpa-fact-finding? Yung ombudsman may fact-finding din. Bakit dala-dalawa kayo magpa-fact-finding? Well, nakalimutan po nila. At Sir Leonardo. Constitution, ombudsman po, anong sinasabi po doon? The ombudsman can deputize any agency to aid them in the investigation. Pwede po ang NBI, pwede po ang PNP, pwede po ang DOD, pwede po ang OWA. So wala pong mali doon. Kaya po, ang ombudsman, kung ang aspeto ng corruption, pwede po sa kanila, pero dinala yan sa NBI. Kaya po kami, when given the right attitude to look into other angle po, yung pag-angulo na lumalabas. So pwedeng sabay-sabay, pwedeng simultaneous, at hindi po magsasapawan yan. Ano ba? Hindi po dahil complementing po yan. Okay. Natin po yun sa Republic Act creating the Office of the Ombudsman. Pwede po sila mag-delegate ng kanilang powers to aid them in the investigation. Opo. So walang redundancy, kumbaga okay lang yun na mayroong ombudsman, mayroong din NBI. Wala pong redundancy. Kaya po, sana po, itabihin natin kung ano yung tamang proseso sa tao. Huwag po natin gawin mga tao. Para po magbigay sila ng opinion, nakikita rin lahat kung ano talaga yung dapat mapasyahan po ng pagkilos. Okay. Attorney, is it possible na ito ay parte ng destabilization attempt sa administrasyon? Yung anggulong ganyan, iniimbestigahan rin po ba ng NBI? Yun nga po yung tinitingnan namin sa angulo. Kasi yung fighting na ibig sa ICC, yung po ganyan, may impeachment trial, magkakakonekta po yan yung personalities na involved. Kaya may mga iba po kami personalities pang pinapatawan. Yan po anggulong yun, hindi naman pwede imbestigahan ng ombudsman, kaya po ibinigay sa NBI. Kaya po ibinigay sa NBI yan. Yung sinasabing general na nag-recruit sa mga ito, ba't hindi yan pinapangalanan? At yan ba iniimbestigahan din? May ipapatawag din po namin yan. Kaya napatawag din? Meron na po kami isang iniintay na personality namin pinatawag. Kasi po, bago naman po kami magpatawag, sinisigurado namin na meron talagang kinalaman sa aming investigation yung tao yung pinapatawag namin. Kaya po napasawa ni Congressman Mike Defensor, bakit pinatawag pa? Harassment daw. Siya po naglagay sa sarili niya para may patawag. Bakit po? Nung binalinig namin yung sasakyan, ginamit nung alleged marriage, nakarehistro po sa pangalan ng asawa niya yung sasakyan. So, sabihin namin ng kalinawan kung bakit may mga tao na nagsasabasan mo gano'n. Kagaya po ni nabanggit po ng isang inimbestigahan namin, yung presence na saka namin naman po as witness na affidavit si Pastor Efren Tendero. Pinapatawag din po namin. O sa ito po nila, kaya hindi ko pa pinapangalanan at pinapatawag. Meron pa po kami personalities at mga leads na tinitingnan kung kinakailangan po siyang tawagin. Attorney, yung general, retired itong general na ito, di ba? Retired general. Okay na ito. General po. May 75 po ng PFA po. Hindi, anong sangay siya ng AFP ba o Philippine Army po. Philippine Army? Oo. Pero retired na.
Design na po. Okay. Anong papel niya sa in the scheme of things? Anong role niya? Anong papel niya? Ang malinaw pa ng na road na tumutang siya ang nag-recruit doon sa 103 para maging security personnel sa grupo po ni Sandico. Kaya kung sinasabing grupo ni Sandico, hindi po yung 103 nag-security lahat ni Sandico. Nagaya po doon sa 18 pa lang. Doon po sa 18. Nakakaalit, ano po. Yung one mag-confirm, yung testigo na dumating ng Friday, na yung naka-assign sa kanya. Oh. Hindi kay Sandico naka-assign. Okay. So may papel po ito. Ibig sabihin yung dating general, tao ni Sandico. Ni Sandico po. Ayun. Direktamente. Oo, so ipapatawag din yan. Ang ganda nga po itong pag-uusap natin, at lahat naman ng pag-uusap, at hindi consistent naman po yung sinasabi natin. Yung procedure natin. Oh. Kapag may protocol naman po sa evidence, impact reported naman po yung investigation kaya po sa NBI. Opo. So ano yung angle Attorney Melvin na yung dating general ay ginamit ang 18 dating Marines para maggumawa ng kwento? Ganun ba ang angulo tinitingnan? Kaya kung maraalala niyo po, binabanggit ko na maaaring biktima ng kahirapan yung mga agent marines. Kaya nakagawa ng ganito kasi po, meron pong lumalabas sa aming finding na itong dating general na nag-recruit sa kanila and parang siya kandas sa empleyado, eh iniwanan ng 200 million ni Sandico to take care of this bodyguards na to. Wala. Ulitin natin. Kaya kung maraalala niyo po, binabanggit ko na maaaring biktima ng kahirapan yung mga agent marines. Kaya nakagawa ng ganito kasi po, meron pong lumalabas sa aming finding na itong dating general na nag-recruit sa kanila and parang siya kandas sa empleyado, eh iniwanan ng 200 million ni Sandico to take care of this bodyguards na to. Wala siya. Pero nangyari lang po, ito ay yung base sa testimony po, nakasabay ko na magtulong aming investigation to, binigyan lang ng 50,000 ng isang beses lahat at hindi na pinatawag. Kaya part na structure, nakakaranas ng kahirapan, biglang nalig po dito, lumabas silang ganyan. So in short, binulsan ni General Problem ang 200 million na iniwan ni Saldico at binigyan lang ng one time lang na 50,000. Kaya nagwawala itong mga Marines. Kaya pumunta sa nag-over the bakot sila from bantay, from security personnel or bagman ni Saldico dahil nabukulan sila sa 200 million kung saan 50 million ang binigay sa kanila, nag-over the bakot sila sa kabilang kampo, sa kampo nila Man Scarpio. Yun at lang. sinabi dito Yun na nga, Sir Leonardo Ansag. Man Scarpio. Okay, 5 million kada isa sa inyo. Sige, call. Yan. Ganon yun nangyari. Nagtugma, Sir Leonardo Ansag. Diyos ko Lord, yung 5 million each. Diyos ko Lord, onsehan talaga, oo. According to Melvin Matibag. Ulitin natin. Bistado. Yung testigo na dumating ng Friday, na yung naka-assign sa kanya. Oh. Hindi kay Sandico naka-assign. Yun, So may papel po ito. kanya. Ibig sabihin yung dating general, tao ni Sandico. Ni Sandico. Ayun. Direktamente. Oo, so ipapatawag din yan. Ang ganda nga po itong pag-uusap natin, at lahat naman ng pag-uusap at hindi consistent naman po yung sinasabi natin. Yung procedure natin. Oh. Kapag may protocol naman po sa evidence, impact reported naman po yung investigation kaya po sa NBI. Opo. So ano yung angle Attorney Melvin na yung dating general ay ginamit ang 18 dating Marines para maggumawa ng kwento? Ganun ba ang angulo tinitingnan? Kaya kung maraalala niyo po, binabanggit ko na maaaring biktima ng kahirapan yung mga agent marines. Kaya nakagawa ng ganito kasi po, meron pong lumalabas sa aming finding na itong dating general na nag-recruit sa kanila and parang siya kandas sa empleyado, eh iniwanan ng 200 million ni Sandico to take care of this bodyguards na to. Wala siya. Pero nangyari lang po, ito ay yung base sa testimony po, nakasabay ko na magtulong aming investigation to, binigyan lang ng 50,000 ng isang beses lahat. Wala na. 50,000, Sir Leonardo, Diyos ko Lord. Biglang nalig po dito, lumabas silang ganyan. So parang nagkaunsehan. Nagkaunsehan sa Oo. madaling salita. Opo, yung tawag po doon sa legal section 11. Oo. Nagkakunsihan po kaya section 11. Oo. Hindi, yun yung sinasabi. Pero hindi natin sigurado kung totoo nga ganun na nangyari. Yung inimbestigahan. Inimbestigahan natin. Okay. Ay, kung nakikinig ko na sila. Kung matunayan po sa isa man doon sa akusasyon nila sa mga personalidad na pinagbiyan nila katotohanan, hindi po kami magdadalang isip na ipatawag. Investigahan po kailangan kasuhan po natin. Ayun. Ay, pero itong si former Congressman Mike Defensor, iniimbestigahan nyo rin for destabilization attempts against the admin? Saan nyo na po nang kasi tingnan nyo po, nung una sinasabi niya wala siyang kinalaman. But bigyan natin yan, siya ang nag-organize ng press conference. Kakalam naman na po namin yung kasi Okay, sige, puntahan natin yan mamaya, si Mike. So, yan, dami talaga nilang pera, no? Ito yung mga
kumbaga kung ganito ito, kung sabi naman ni Melvin Matibag, well documented, obviously, as we reported earlier, yung ex-general na yun, pumunta na sa ombudsman. Kasi pinadalhan siya ng subpoena Thursday, pumunta na sa ombudsman last Friday. At yun, nagbigay na ng kanyang salaysay. At kasama na rin dito yung 200 million. Baka siguro dinideny niya na may 200 million or something. Baka syempre i-deny niya yun. Or malay natin, baka inamin niya yun. So, lumalabas na pera lang. It's just money, ha? Money is the root of all evil talaga, ha? Dahil ito mga Marines bumaliktad, nilaglag ang dating boss nila, at least 8 sa kanila, 8. Nilaglag ang dating boss nila kasi iba yung yung 10, kasi yung 8 hindi pala naka-assign kay Saldico, naka-assign dito sa general. So ano nangyari? Iniwan sila ng 200 million galing sa nakaw ni siguro para hindi sila magsalita, galing sa nakaw ni Saldico, and then binigyan sila 50,000 lang according to Melvin Matibag, galing sa doon sa general na yun, kaya nagwala ito at tumakbo papunta sa group kampo ni Mans Carpio at sinabi, meron kami alam or willing kami mag-testify laban kay Saldico. Magkano bang amin dyan? Sige, bigyan namin kayo ng 5 million each. Sige, call. Yun, ganun. So, pero 50,000 lang lumabas. Diyos ko, Lord. Alam naman natin saan nanggaling yung 1% pera lang ni lumabas. Mans Carpio. Galing rin naman sa drugs. At syempre, tragis ako po. Diyos ko, Lord. Choose Again, your guys, sa energy. mga silent viewers natin dyan, Team Replay, baka naman guys, wag kalimutan mag-like and subscribe. baka galing rin sa confidential funds at saka sa 21 billion na nawala sa DepEd habang naroon siya. So, we'll see, Pero this is a big development, This is a big development na for all their claim na love for country, gusto lang nila i-expose yung si Saldico, gusto nila expose yung mga tumanggap ng pera sa flood control scam, yung pala wala eh. Ang punot dulo lang pala dito ay pera. First, may 200 million na onsehan hanggang napunta sa 300 million. So all in all, mayroon ng 500 million na pera na pinagnakawan, pinaglalaruan. Sila, ang yaman nila. Kawawa naman tayo na naghihirap lahat. Okay? So we will be keeping watch on this issue. Lalo na dito sa 200 million. At doon rin sa 300 million na claim na yun daw ang budget ng Marine Test Ops. At hintayin natin, baka talaga anytime now, kakasuhan na talaga ni Attorney Baligot yung gumawa ng claim na yun. At baka pwede rin nakasuhan si Melvin Matibag dahil sa 200,000 na claim, di ba? 200 million na claim. O, galing yan sa NBI Director. Kaya sino ba tayo para pagdudaan ang NBI Director? Meron siya mga ebidensya na wala tayo, di ba? Okay, so sige. Tayo mga outside di Kulambo, hindi kasama sa mga milyon-milyones nila. Kumain na lang tayo ng kuha natin, simpleng hapunan, simpleng lunch. Salamat, Sir Bad. Okay na, Sir Leonardo. Diyos ko, Lord. Ibang klase ang pattern talaga nila, no? Nako po. O siya, Mabsat. Mukhang nag-enjoy tayo sa topic natin ngayon. Maraming salamat po. Especially sa main topic natin na propaganda o ebidensya. Itong si Redon, sinagot si Lustay. Nako po. Diyos ko, Lord. Paano tarantang-taranta na yung kampo nila, Sir Leonardo. Alright, so maraming salamat, Mabsat. Nagsama-sama tayo for almost 2 hours again. Thank you very much sa mga nakasama ko mula kanina pang alas 9 o'clock, no? Mag-alas 11 na po, 3 minutes to go, 11 o'clock na po. So again, maraming salamat. Kailangan ko magpakarawas kasi lalarga na naman tayo ng madaling